Hi everyone, this is Joey's and welcome to my YouTube channel. Sa totoo, ito yung first video or vlog ko dito sa YouTube. Nahihiya ako, di ko alam yung sasabihin. Ang hirap pala niya. Sa totoo lang, ang hirap pala niya. Like, yung mag-edit ka pa lang ng video, ang hirap. Hindi ko rin alam eksakto yung sasabihin ko. Pero yung gusto ko ay magkwento, mag-share ng mga experiences ko, yung nakita ko, yung mga nakikita ko, or natutunan ko. Para ito doon naman sa mga tao na nagbabalak na bisitahin yung bansa na pinuntahan ko. Mula sa Pilipinas, bumiyahi ako ng 4 na oras mahigit papuntang Kuala Lumpur, Malaysia. Doon kasi yung connecting flight ko going to the country na bibisitahin ko. Meron ding ibang option, pwede ka rin mag-Korea, pero sa Malaysia kasi doon lang pasok yung budget ko para sa airfare. Go let's Joey me on my travel. Para sa una nating episode, let's explore sa mga ilang lugar ng largest country in Central Asia. At ang bansa rin na ito ang ika-9 na pinakamalaki sa mundo. Ang lugar na ito ay considered the largest landlocked country in the world. Ano nga ba yung landlocked country? Ang ibig sabihin nito ay wala siyang direktang access sa isang karagatan. Based sa research ko, meron po tayong currently 44 landlocked countries. And the largest by area ay itong bansa kung saan ako ngayon nandito in Central Asia. While the smallest is the Vatican in Europe. Ang bansa rin na ito ay sagana sa oil reserves. At ayon sa latest United Nations data, ngayong buwan ng Pebrero 2025, nasa 20,700,000 plus ang current population ng bansa na ito. Ito na yon, hospitable people, budget-friendly na lugar, a land of picturesque landscapes. Welcome to Kazakhstan. Ang nakikita nyo ay ang First President Park. Binuksan ito sa general public noong November 2011. May total area ito na 73 hectares. Isa ito sa naging paboritong puntahan o pasyalan ng mga residente at mga turistang bumibisita dito sa Almaty, Kazakhstan. Pinangalan ito sa kanilang kauna-unahang presidente na si Nursultan Nazarbayev. Dahil may kalawakan yung park, families can find plenty of space for picnics, ganyan. And may mga palaruan rin siya for the kids. And pwede ka rin mag-walking, mag-jogging. The park is a wonderful place, no, to spend a day. Kung gusto mong mag-coffee, meron ding maliit na coffee shop sa loob mismo ng First Presidential Park. Pinuntahan ko rin ang Central State Museum of the Republic of Kazakhstan. One of the largest museums po ito in Central Asia. Binuksan ito noong taong 1931.
The area of the museum building is about 20,000 square meters. Ayon dun sa isang article na nabasa ko, most visited ang museum na ito. Nag-avail din po ako ng tour. DIY lang po ito ha. Sa susunod ko na lang na episode, ibibigay yung details. Saan ko nakuha, magkano, ano at ilang lugar ang kasama doon sa tour na nakuha ko. Ang ganda ng Kazakhstan. Yun yung masasabi ko. Kung may plano ka na pumunta dito, hindi ka magsisisi. Ang dami mong pwedeng puntahan, pasyalan. Pwera sa mga magagandang places, no? Sa nature, sa mountains, sa lakes, sa mga canyons. I was also surprised na yung Almaty, I felt much more like in Europe. Yung nasa Europe ako, not than in Asia ha. Yung Kazakhstan, yung Almaty, Kazakhstan. Yun yung pakiramdam ko, yun yung vibe, yun yung dating niya sa akin. Isa rin sa napansin ko habang nandito ako sa Kazakhstan is yung mga park nila. Ang lalawak, like massive, malawak siya. Binisita ko rin yung Ascension Cathedral. Tawag nila dito rin is Zenkov Cathedral. Sana tama yung pronunciation ko, no? It's an Russian Orthodox Cathedral. Located siya sa Panpilov Park. I-feature ko na lang yung park also later on sa mga susunod ko na episode. Dito rin yan sa Almaty, Kazakhstan. Itong cathedral ay binuksan noong 1907. Historical monument siya, one of the main sites sa lugar. Makikita nyo colorful yung exterior nitong Russian Orthodox Cathedral na ito. Nagbasa ako ng history about sa kanya. Nagkalindol pala dito noong 1911. 7.7 magnitude yung lakas ng lindol at nakasurvive itong cathedral at nagkaroon lang siya ng minimal na damage. Ayon din dun sa isang article na nabasa ko, itong Russian Orthodox Cathedral ay built when Kazakhstan was part of the Russian Empire. Yung location niya, accessible siya sa mga locals at sa mga turista rin na bumibisita dito sa Kazakhstan. Walang entrance fee dito, pero syempre papasok tayo sa place of worship, no? So dapat modest yung suot natin, magbigay tayo respeto. And yung cathedral, nagkaroon na rin siya ng various restoration to ensure the longevity ng mismong structure. Pinasyalan rin natin yung Shimbulak, no? I don't know if tama yung pronunciation ko again ha, correct me if I'm wrong. Located to sa Medeo Valley. Sikat din ito sa mga turista o dun sa mga tao na bumibisita dito sa Kazakhstan. Dito sa Shimbulak, dito mo makikita yung panoramic view ng Almaty, Kazakhstan. Isa rin sa mga nabisita natin itong lake na ito. Yung details niya, sa susunod ko na lang ulit na video, sa susunod ko na vlog. Gusto ko lang ipakita sa inyo para lang ma-idea kayo kung saan ako nagpunta, saan ako nakarating. Yung details nito, sa susunod ko na lang na episode. Kasalukuyan dahil winter, yung lake ay natabunan ng snow sa ngayon. Babalik din ulit siya pag tapos na yung season ng winter. Ang Almaty, Kazakhstan ay famous sa kanilang mountainous backdrop. Pwede ka sumakay sa horse, tatawid ka sa mga ilog. Maraming pwedeng gawin sa Kazakhstan and activities also. So nakakatuwa na mabisita ko itong bansa na ito
And aside doon sa magagandang lugar na napuntahan ko, ang tumatak talaga sa akin ay yung mabubuti at friendly na mga Kazakh. Yung mga tao kasi talaga dito, feeling ko yung isa sa mga pinaka-strength ng bansa ng Kazakhstan ay yung mga tao. Mabait sila. Some of the friendliest at pinaka-matulungin na nakilala ko. Yung mga tao sa Kazakhstan. If you ask me what was the best thing about Kazakhstan, yung sagot ko, yung mga tao. No doubt about that. Pagdating ko pa lang ng Kazakhstan, paglabas ko pa lang ng airport, tinulungan na nila ako, sinamahan nila ako papunta sa bus station.